Hello, good morning mga kasamahan ko dito sa District 4. Happy Saturday morning sa inyong lahat. I hope everyone is okay. Alam mo, ma-share ko lang sa inyo. Ito ang third day ng aking kalbaryo. Bakit ko naman nasabing kalbaryo? Alam nyo, nung Thursday o 3 days ago, gumising ako ng mga alas 6 ng madaling araw dahil magbibisikleta sana ako kasama ng mga kaibigan ko papunta sa Taktak, Antipolo. Isipin nyo pagkabangon ko sa kama, nung iapak ko yung paa ko sa lapag, abay halos hindi ako makatayo dahil bigla kong napansin yung kanang pa ko hindi ko maakap. At nung tinignan ko, medyo konting may maga. So nag-isip ako, natapilok ba ako? Parang hindi naman. So sabi ko, siguro mali yung posisyon ko ng pagtulog. Kaya medyo naipitan ako ng ugat. Siyempre ako si Superman yun lang iisipin ko, naipitan lang ako ng ugat. So, pero despite na masakit yung paa, siyempre Thursday morning yan, meron tayong responsibilidad sa distrito at saka siyempre sa opisina natin, sa trabaho, ay pinilit kong tumayo, mag-BS, hindi na ako nagbisikleta, dumiretso na lang ako sa bahay serbisyo para gawin yung mga trabaho natin doon at syempre kausapin yung mga taong lumalapit sa atin. After that nagpunta ako sa opisina ko, pero hindi ko na napuntahan yung mga gawain yung mga ibang imbitasyon sa akin sa barangay dahil talagang hirap na hirap ako maglakad. So Thursday yun, buong araw ng Thursday. Nung Biyernes akala ko mawawala, pero nandun pa rin yung sakit. Pero gaya ng nakauligali natin, hindi pwedeng ipapahinga lang natin yung sarili natin kahit meron tayong nararamdaman. So ginawa ko pa rin yung regular na gawain natin. Nabawasan lang ng mga pag-ikot natin sa barangay sa gabi dahil nga hirap na hirap ako maglakad, lalo na pag aakyat sa hagdanan. Pero last night, nagpunta ako sa wake ni General Yoro. So pagdating ko doon sa Camp Aguinaldo kung saan siya nakaburol, napansin nung anak ni General Yoro na parang pipilay-pilay raw ako. So tinanong niya, ano nangyari sa'yo? Siyempre, gaya ng paniwala natin sa sarili natin na tayo si Superman, sabi ko. Palagay ko mali yung pagtulog ko. Sabi ko ngayon at naipitan siguro ako ng ugat sa paa. Ang sabi naman niya sa akin, hindi palagay ko, hindi ipit ng ugat. Baka may gout ka na. Sabi ko, paano ako makaka-gout? Napaka-healthy kong tao. At saka ako si Superman, hindi pwedeng meron tayong gout. Sabi niya ganyan. Alam mo, ito na lang, subukan mo. Pumunta ka sa Shopee o sa Lazada, hanapin mo yung herbal tea raw. Ang pangalan, Mustika Dewa. So, tinignan ko sa Lazada, nakita ko ang presyo nun. Depende sa shopper, between 169 pesos hanggang 270 pesos. Sabi niya, effective na effective yan. At ako alam mo, sabi niya sa akin, ako believer ako niyan. In fact, sabi niya, maswerte ka, meron akong baon. So, kagabi, humingi ako ng mainit na tubig at nagtimpla ng isang baso para sa akin. At ininom ko. Medyo titiisin nyo lang at yung lasa talagang napakatapang. Napakatapang ng lasa. Pero ang good news, ngayong umaga, pagising ko naman, tinignan ko yung aking kanang paa. Papakita ko sa inyo. Ito, tatanggalin natin yung ating medyas. Ayan. Medyo hindi na siya namamaga. At kaya ko nang itapak. So kahit na medyong konti kirot, pero yung bearable na siya. At hindi na kasing hirap
ilakad ng dati. Kaya ngayon, pupunta na naman tayo sa district office, ikot tayo sa ating barangay, gagawin natin ating trabaho. Pero ang nais ko lang sabihin sa inyo, doon sa mga kagaya nyo na naniniwala na naipitan lang kayo sa ugat o kaya na-sprain, baka totoo ang kasabihan na kasama ng pagtanda natin yung mga nararamdaman sa katawan. At syempre, ang gout. O palagay ko, ang aking naranasan gout. But, good news, hindi ka kailangan mag-suffer. Meron palang herbal tea. Murang-mura lang, between, kagaya ng sinabi ko, 169 to 257 pesos. Yung pangalan, Mustika Dewa. Ayun, yun yung ininom ko. At ngayon, isang inuman lang, paggising ko, itong paggising ko kanina umaga, wala na akong nararamdaman. Ito ang third day ng aking kalbaryo. Bakit ko naman nasabing kalbaryo? Alam nyo, nung Thursday o 3 days ago, gumising ako ng mga alas 6 ng madaling araw dahil magbibisikleta sana ako kasama ng mga kaibigan ko papunta sa Taktak, Antipolo. Isipin nyo pagkabangon ko sa kama, nung iapak ko yung paa ko sa lapag, abay halos hindi ako makatayo dahil bigla kong napansin yung kanang paa ko hindi ko maakap. At nung tinignan ko, medyo konting may maga. So nag-isip ako, natapilok ba ako? Parang hindi naman. So sabi ko, siguro mali yung posisyon ko ng pagtulog. Kaya medyo naipitan ako ng ugat. Siyempre ako si Superman yun ang iisipin ko, naipitan lang ako ng ugat. So, pero despite na masakit yung paa, siyempre Thursday morning yan, meron tayong responsibilidad sa distrito at saka siyempre sa opisina natin sa trabaho, ay pinilit kong tumayo, mag-BS, hindi na ako nagbisikleta, dumiretso na lang ako sa bahay serbisyo para gawin yung mga trabaho natin doon at siyempre kausapin yung mga taong lumalapit sa atin. After that, nagpunta ako sa opisina ko, pero hindi ko na napuntahan yung mga gawain yung mga ibang imbitasyon sa akin sa barangay dahil talagang hirap na hirap ako maglakad. So Thursday yun, buong araw ng Thursday, nung Biyernes akala ko mawawala, pero nandun pa rin yung sakit. Pero gaya ng nakauligali natin, di pwedeng ipapahinga lang natin yung sarili natin kahit meron tayong nararamdaman. So ginawa ko pa rin yung regular na gawain natin. Nabawasan lang ng mga pag-ikot natin sa barangay sa gabi dahil nga hirap na hirap ako maglakad, lalo na pag aakyat sa hagdanan. Pero last night, nagpunta ako sa wake ni General Yoro. So pagdating ko doon sa Camp Aguinaldo kung saan siya nakapurol, napansin nung anak ni General Yoro na parang pipilay-pilay raw ako. So tinanong niya, ano nangyari sa'yo? Siyempre, gaya ng paniwala natin sa sarili natin na tayo si Superman, sabi ko. Palagay ko mali yung pagtulog ko. Sabi ko ngayon at naipitan siguro ako ng ugat sa paa. Ang sabi naman niya sa akin, hindi palagay ko, hindi hindi ipit ng ugat. Baka may gout ka na. Sabi ko, paano ako makaka-gout? Napaka-healthy kong tao. At saka ako si Superman, hindi pwedeng meron tayong gout. Sabi niya ganyan. Alam mo, ito na lang, subukan mo. Pumunta ka sa Shopee o sa Lazada, hanapin mo yung herbal tea raw. Ang pangalan, Mustika Dewa. So, tinignan ko sa Lazada, nakita ko ang presyo doon. Depende sa shopper, between 169 pesos hanggang 270 pesos. Sabi niya, effective na effective yan. At ako, alam mo, sabi niya sa akin, ako believer ako niyan. In fact, sabi niya, maswerte ka, meron akong baon. So, kagabi, humingi ako ng mainit na tubig.
at nagtimpla ng isang baso para sa akin. At ininom ko. Medyo titiisin nyo lang at yung lasa talagang napakatapang ng lasa. Pero ang good news, ngayong umaga, pagising ko naman, tinignan ko yung aking kanang paa. Papakita ko sa inyo. Ito, tatanggalin natin yung ating medyas. Ayan. Medyo hindi na siya namamaga. At kaya ko nang itapak. So kahit na medyong konti kirot, pero yung bearable na siya at hindi na kasing hirap ilakad ng dati. Kaya ngayon, punta na naman tayo sa district office, ikot tayo sa ating barangay, gagawin natin ating trabaho. Pero ang nais ko lang sabihin sa inyo, doon sa mga kagaya nyo na naniniwala na naipitan lang kayo sa ugat o kaya na-sprain, baka totoo ang kasabihan na kasama ng pagtanda natin yung mga nararamdaman sa katawan. At syempre, ang gout. O palagay ko, ang aking naranasan gout. But, good news, hindi ka kailangan mag-suffer. Meron palang herbal tea. Murang-mura lang, between, kagaya ng sinabi ko, 169 to 257 pesos. Yung pangalan, Mustika Dewa. Ayun, yun yung ininom ko. At ngayon, isang inuman lang, paggising ko, itong paggising ko kanina umaga, wala na akong nararamdaman. So, sa ating mga kadistrito, tip lang para sa inyo. Good day po sa inyo lahat.